Isang nanay na may bitbit na hinihikang anak, pinababa sa bus ng konduktor dahil daw sa 500 pesos na walang panukli. Kasi ang hirap po kasi nung ganong sitwasyon na alam mo yung bata, kaya nga kayo nag-bus kahit malapit lang. Yung para sa komportable siya, tapos ibababa kami sa gitna ng initan na wala man lang kaming masisilungan. At kaliwat kanang hit and run. Isang lolo sugatan matapos mabundol at pakasan ng isang taxi. Sugatan din ng isang siklista na sinagasaan naman ng isang van. Sabi sa akin, kamuntik na daw siya mamatay. Nasagasaan daw po siya. Kasalanan nito kasi hindi naman nabangga niya ako. Hindi na ako man dinala sa ospital. Iniwan na ako eh. Isa namang lolo sa Batangas, walang kabog-abog na pinagsusuntok sa dibdib at pinaputukan pa ng baril sa tenga. Ang salarin, maangas na retiradong sundalo ng Philippine Air Force. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. May bit-bit ng ang anak na hinihika, pinababa pa rin ng bus ng tanghaling tapat. Ganyan ang sinapit ng isang kawawang nanay matapos siyang pababain ng konduktor. Wala namang ginawang masama ang ginang. Bagkus, may pambayad naman siya. Ang siste, napiko ng konduktor dahil wala itong panukli sa 500 pesos ni nanay. Bawat commuter ay may kanya-kanyang kwento. Mayroong mga nakakarating sa kanilang destinasyon nang walang problema. Mayroon ding iba na talaga namang tila sinusubok muna ng tadhana bago makarating sa pupuntahan. At ito na nga ang nangyari sa mag-inang Jacqueline at Toto ng Victoria, Laguna. Ako po si Jacqueline Quintela po. Nanay po ni Ralph Johan Quintela sa taga po kami, Masapang Victoria, Laguna. Opo, bali nag-aabang po kami noon ng bus. Papunta po kami ng follow-up check-up po kasi ng anak ko. Tapos nakasakay po kami ng bus. Tinikita niya po kami tapos sabi niya kung saan daw po kami papaba. Sabi naman po namin sa Los Baños lang po, Junction. Sa pagkakataong iyon, ang alam ni Jacqueline ay meron siyang dalang barya ng pambayad sa konduktor. Tapos tinanong ko po yung anak ko kung nasan niya po nilagay yung barya. Sabi niya po, na kinuha po niya, tapos inilagay niya po sa bag dito sa amin. Ay naiwan naman po yung bag na yun. Kaya po, no choice ako kung hindi magbayad ng 500. Pero, ang hindi alam ni Jacqueline, sa halip na maging komportable ang kanilang biyahe sa bus, mas nakakabahala pa pala ang mga susunod na mangyayari. Matapos malaman ng konduktor na walang barya ang mag-ina, binawi nito ang tiket at biglang pinatigil ang bus upang pababain si Jacqueline at ang anak na may sakit. Sabi ko nga po sa kanya, kuya may sakit yung bata. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, dyan ako naiinis sa 23 pesos, ibabayad mo 500. Imbis mapaayos ang kalagayan ng anak ni Jacqueline, lumala pa ang kanilang kondisyon dahil sa init ng lugar kung saan sila pinababa. Kasi ang hirap po kasi nung ganong sitwasyon na alam mo yung bata, kaya nga kayo nag-bus kahit malapit lang. Yung para sa komportable siya, tapos ibababa kami sa gitna ng initan na wala man lang kaming masisilungan, na baka nagkakausap naman ako. Kumbaga syempre bilang tao, bilang siguro magulang din siya. Kumbaga yung yung konting konsiderasyon. Dahil dito, lalong napasama ang lagay ni Toto. Lumala ng paghapo at pamumutla ng bata nang dahil sa ginawa ng konduktor. Kaya si Jacqueline hindi nakapagpigil at agad na nag-post sa social media. Yung reason po doon talagang parang nilagay niya sa alanganin yung anak ko Paano kung natuluyan to? Kasi hinihika na siya Hinihika na po siya nung bumiyahe kami, kaya ako nakikiusap sa kanya na baka pwede na hindi kami ibaba. Magulang sa magulang, si Jacqueline may mensahe para sa konduktor.
magulang ka din syempre, alam ko din naman yung pakiramdam na wala kang trabaho, mawawalan ka ng trabaho. Pero kung natuluyan ba yung anak ko, may magagawa yung sorry. Syempre sa akin kasi ayoko talaga na mawalan siya ng trabaho Kasi syempre may anak siya. Kami nga iisa what more pa kaya yung 6 na bubuhayin niya. Matapos ang aming panayam, minabuti na naming samahan si Jacqueline at Toto sa ospital. Para lang dapat sa isang follow-up check-up. Pero dahil hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ni Toto, ay tuluyan na siyang na-confine. Ano naman kaya ang depensa ng nambastos na konduktor? 48 years old po. Nung araw na yon, sumakay po si ma'am sa may barangay Masapang, Victoria, Laguna. Galing pa kami ditong Santa Cruz, yung biyahe sa terminal. Mahina pa naman po ang pasahero, kunti lang. Noong sumakay daw si Jacqueline sa kanilang bus, mayroon pang 3 pasahero na di pa nasusuklian ni Nelvin. Kaya ganun na lamang daw ang reaksyon niya nang makita ang 500 pesos na ipinambayad ng ina ni Toto. Siyempre, bilang konduktor, nangyayari po madalas sa akin yan. Pagka wala pong ako may susukli, pagbababa na po yung pasahero, automatic sa akin na po matcha-charge yan. Maraming beses na, ilang beses na sa lahat ng pagkakataon. Kaya ang iniwasan ko lang naman po, hindi po ako ma-short doon sa araw na yon. Nagkaroon pa nga raw ng pagkakataon na kinailangan pang umuwi ni Nelvin sa kanyang bahay para makakuha ng pera. Para lang may maitapal sa perang kailangang abunuhan. Iniwasan ko lang din po na ma-short kasi napakahirap po ng buhay. Pag na-short ang isang konduktor, maliit lang po naman ang kinikita namin. Kung mayroon lang sanang sapat na panukli, hindi sana ito mangyayari. Magkano nga bang change fund na natanggap ng mga konduktor? Sa unang biyahe, wala pong binibigayan. Tapos meron ka ng one way, kunyari, bumiyay ka pa LRT, yung collection mo, may iwan lang po doon, 500 para sa panukli. Pero hindi naman po, kasi minsan may parking pa, nababawasan din. Every one trip na pabiyahe ka, i-remit po yan sa kahira. Wala pong ganong kalaking pera na ibinibigay para sa panukli po. Ang isang daing pa ni Nelvin ay wala na raw mga gasolinahan o mga tindahan ang pumapayag na magpabarya. May mga gasolinahan talaga din nagpapapalit kahit anong gawin. Karamihan po dyan, pagka sinubukan mo, malayo ka pa lang, ay wala pong barya. Kaya minsan, kung parang hindi ka na mapahiya, parang ayaw mo nang lumaba. Kaya po minsan na yung mga konduktor po talaga, hindi na iwasan na medyo mainis din doon sa mga pasahero nagbabayad na matataas na bill po. Lumipas daw ang buong araw na parang walang nangyari. Ang hindi niya alam, kinukuyog na pala siya ng netizens. Nabasa ko lang po sa Facebook. Tapos marami na nag-comment, pati doon sa sarili kong Facebook account, mga masasama po ang mga sinasabi. Sobra-sobra na mga nababasa ko. Parang hindi yata tama doon sa pagkatao ko, yung ganong klaseng mga post. Parang sobrang napakalaki nagawa kong krimen, hindi ko naman sinaktan yung mag-ina. Naibaba ko lang naman po sa hindi tamang babaan. Si Nelvin, agad din naman nag-comment sa nasabing post upang magpakilala at magpaliwanag. At siya ay agad ding nag-send ng private message kay Jacqueline. Humihingi nga po ako ng tawad sa kanya, gawa ng nadadami na yung mga anak ko. Yung anak ko nandyan ay hindi po pumasok, may magaling sa school yan, 95 yung grade niya, pero ayaw pumasok, apektado po. May mga masasamang mensahe na rin daw na natatanggap maging ang kanyang asawa. Nag-viral daw po siya, tapos balik po ng madaling araw pagising ko, may nag-request na agad ng message, kala ko po kaibigan ko, yung pala, nilalait na pala ako. Kasi hindi nila kilala, hindi wala nga pala sila doon sa pinangyarihan po tapos ang dahil po nila sinasabi. Hindi naman po nila kilala ng personal. Mabuting tao po siya, wala siyang nagrabyado, wala siyang nakakaaway, kahit dito po wala. Ngayon lang po din nangyari talaga. Kaya naman, ang hiling daw ni May kay Jacqueline. Sana tanggalin niya na yung post niya kasi nahihirapan na rin kami. Mas nahihirapan kami kasi physical siya, emotional tsaka sa amin. Sana po sinapak na lang siya para isang sakitan na lang Hindi po yung lagi po nakabasa kami ng masasama. Dami. Matapos ang mga pangyayaring ito, posible pa bang mapatawad ni Jacqueline si Nelvin? Tutok lang dito. Magbabalik pa ang kapatid mo. May pag-asa pa kayang mapatawad na mapagmahal na ina ang konduktor na takot lang naman daw mag-abono. Pero bago yan, alamin muna natin kung may nilabag nga bang batas si Nelvin. Sa part po ng LTFRB ay
mayroon pong violation o din dahil discourteous yung conductor. Pangalawa ho, may refusal to convey dahil pinababa niya po yung passenger. Ayon sa LTFRB, nag-issue na ng show cause order ang regional office sa Lipa para sa bus company ni Nelvin na Jack Liner. Actually, magandang nangyari din na nakita ko rin ng LTFRB na parang baka maging basis ng another policy guidelines ng LTFRB. Pero mayroon pa palang existing guidelines ang LTFRB patungkol sa mga ganitong sitwasyon. Noong 2006, nagkaroon ng suporta ang LTFRB mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ng sirkulasyon ng barya. Para masuportahan natin lahat ng mga operator, dapat meron silang coins na ginagamit para sa kanilang mga bus o sa kanilang mga transport. Ang Jack Liner ay maaaring magbayad ng multa dahil sa paglabag sa Joint Administrative Order. 5,000 pesos para sa unang offense, 10,000 pesos para sa ikalawang offense, at suspension naman or cancellation sa ikatlong offense. Pangalawa, dapat may pansukli ka, dapat kasi eksakto yung bayad. Otherwise, pag may overcharging ka or undercharging ka naman, ay may penalty pa rin yon, violation pa rin po yun doon sa ating Joint Administrative Order. Sinamahan ng aming team sina Jacqueline at Nelvin para makapag-usap sa barangay. Yung sangguniang barangay po ay pagkat po ng pag-aayos. Ito po walang kinikilingan, pero sa amin po ay ang gusto namin ay magkaayos ang bawat isa. Kasalanan ko naman. Kasalanan ko na buo yung binayad ko, pero bilang magulang din, kuya, ang sa akin, sana nagkawang-gawa ka muna. Kasi maraming way, marami pa kaming dadaan ng bayan. May vendor na ginawa niya ako, hinintay niya ako, kasi magulang ako, gagawa ko ng paraan para masuklian, para hindi kami pababain. Matapos ibahagi ni Jacqueline ang kanyang panig, ay binigyan din ng pagkakataon si Nelvin na magpaliwanag. Unang-unang po, ma'am, humingi ko talaga ng sorry po, tawarin niyo ako sa lahat mga nagawa ko. Ito lang ang pag-isad ko, kaya po nagawa yun. Sa pangungong doktor po, sa bilang konduktor po, wala po kaming panukli na nakalaan. Sa bawat biyahe namin, unang biyahe namin isang araw sa umaga, meron kaming pagkatapos ng biyahe namin, may rin na bawas na panukli. Buong maghapon na po yun. Maluwag na tinanggap naman ni Jacqueline ang paliwanag at ang paghingi ng tawad ni Nelvin. Pero si Nelvin ay nasuspindi na pala. Ang inaano ko lang din naman po na sana yung bus company nyo, ipagtanggol man lang kayo. Na kumbaga, syempre, may pagkukulang din sila. Hindi ganun ang kumpanya. Kumbaga, hindi ganun nga. Pero nag-reach out sila sa akin. Tinawagan nila ako na baka anong pwede namin gawin. Pilit na kinukuha ng aming team ang panig ng Jack Liner. Pero ayaw nilang magbigay ng komento ukol sa issue na ito. Napagkasunduan ng dalawa na hindi na muna i-delete ang post hanggat di nakikipagharap ang representative ng Jack Liner sa barangay. Nais din kasing bigyan ng rekomendasyon ni Jacqueline ang kumpanya na sana ay mapabalik na sa trabaho si Nelvin. Oo nga, nagkamali kayo kasi dahil din sa kanila. Baka doon pa, mabigyan kayo ng way para mapabalik sa trabaho. Pwede naman burahin yung post kung makakaharap ko na yung Jack Liner. Kasi kung walang post, walang action. Diba po? Ayun yun. Kung walang reklamo, walang action. Sa tulong ng pamunuan ng barangay, nagkaayos at nagkapatawaran sina Jacqueline at Nelvin. Lumapit din kami sa isang abogado kung anong batas pa ang mga posibleng nalabag sa insidenteng ito. Una-una kailangan nating i-discuss kung ano bang kontrata ang kanilang pinasok sa kanilang pagsakay ng bus. Ang kanilang pagsakay ng bus ay tinatawag nating contract of carriage, kung saan ang isang tao ay nangangakong dalhin ka sa isang lugar kapalit ng sum of money. Hindi naman maiwasan ni Nelvin na matakot kung siya ba ay tuluyang mawawalan ng trabaho pagkatapos ng kanyang 30-day suspension. As far as I have been informed, ang company policy nila ay 500 pesos lang ang dala nilang panukli. It is not his fault. Kung sinunod niya lang ang company policy nila na yun ang i-retain na pangsukli, and it is for that purpose, siguro nag-iingat lang siya na baka makasuhan ng misappropriation kapag iniba niya yan at mapalala pa ang kanyang liability.
Matapos ang pagkakaayos ni Jacqueline at Nelvin sa barangay, minabuti naming bisitahin at kumustahin si Toto para na rin magbigay ng tulong pinansyal para sa kanyang mga gamot at pang-araw-araw na pangangailangan. Thank you din po dun sa dala din po nila kay Sir Rapitol po tas sa mga staff din po na kahit hindi naman po namin din hiniling, talagang binigyan po rin po nila kami ng tulong para sa anak ko. Milyon-milyon ang daily commuter sa Pilipinas. Pero isa lang ang kanilang sigaw. Mas maayos at patas na pamamalakad ng transportasyon para sa mga mananakay, konduktor at maging sa mga motorista. Isa sa pinakamabilis mag-viral ngayon ay ang videos na nagpapakita ng pagtulong at pag-aaruga sa ating mga lolo't lola. Mayroong mga social experiment, meron din namang simpleng pagbibigay tulong. Mga nakakaantig na tagpo kasama mga mahal nating mga lolo't lola. Pero ang viral video na nakarating sa amin, sinabi ko sa iyo ha? John! 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 Wala akong pakialam kung may sakit ka. John! 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 Ha? Ha? Ito mo! Ha? dito sa Calamba, Laguna namin natagpuan si Erlito Nang, kilala bilang si Warling, ang 67 taong gulang na lalaki na binugbog sa viral video. Bago mangyari ang nasabing pananakit, matiwasay na nagtatrabaho si Tatay Warling sa Emerald Home Subdivision sa Lipa, Batangas, bilang boy o utusan ng mga homeowners doon. Pero doon ako malimit sa Emerald. Doon ako naglilinis. Hindi man ako nawawala ng trabaho doon. Ang problema, pinalis ako. Hindi man tubong Batangas, naging magiliw sa kanya mga homeowners doon dahil sa sipag at sigasig niya sa trabaho. Ngayon, kaya ako napunta doon sa lugar na yon, meron akong naging kaibigan na sundalo. Ngayon, yung nanay ng sundalong yon, doon nakatira sa Emerald. Eh, sabi sa akin, dito ka lang, tagapaglinis-linis. Kaya doon ako. Sabi sa akin, dito ka lang, pagka abot-abotan lang kita. Tapos nung makilala ko doon, kumalat ka ng kumalat. Pagbibida pa ni Tatay Warling. Saka hindi ako naniningil sa kanila. Kaya gustong-gusto ng mga tao doon. Kung wala akong pagkain, nangingi ako sa kanila. Bigyan naman ako. Ayos naman. Hindi na ako naghahabol doon sa malaking bigay nilang pera. Tama sa akin, barya. Habang ang walang awang nanakit kay Tatay Warling na si Ronald Macalintal, isa pa palang retiradong sundalo sa lalawigan ng Batangas. Malinaw pa sa memorya ni Tatay Warling ang pang-aabusong ginawa ni Ronald na tila kahapon lamang ito nangyari. Nung umaga yun, naupo ako sa bangko at naghubad ng damit, magbibis na ako. May paglingon ko, nakita ko na si Ronald Macalintal, kapartay sa akin. May kasamang babae, tsaka dalawang barangay tanod. Eh ako naman, di man ako na, dahil sabi ko, dahil kahit kakausapin lang ako, ay wala, nabigla ako. Pagdating sa tapat ko, binanatan kagad ako. Dalawang sunod, tapos mamaya sunod na. Sabay putok ng baril sa tainga. Hindi rin umubra ang pagmamakaawa niya sa retiradong sundalo at patuloy siyang inuundayan ng suntok. Ay, kimawa ka naman na kung may sakit. Wala ako niyang pakialam sa'yo kung may sakit ka. Kinira naman ako yung nawala ng malay. Yung may masmasan ako, binanatan na naman ako. Yuko na ako. Ang nakakapagtaka, hindi naman daw sila magkaaway ni Ronald. Sa katunayan, kaibigan pa nga raw niya ito noon. Hindi ko naman kaaway yun. Kaibigan ko nga yun dati. Ang pinagtataka ko nung magkaroon ng posesyon sa subdivision, naging opisyalis, doon lumabas ang niya. Wala rin siyang alam na dahilan para magkaroon ng matinding galit sa kanya si Ronald na nauwi sa walang habas na pananakit sa kanya. Wala namang kasalanan sa iyo. Bubugbugin mo ko. Napakalaya naman ang nambubugbog ka. Walang kasalanan sa iyo. Para ka sa lista. Pero aminado naman si Tatay Warling na ilang ulit na siyang pinaalis sa Emerald Homes Subdivision.
dahil napapadalas daw ang nakawa ng underwear at iba pang bagay doon. Pag ako'y pinapalis, ang gagawin nila, sasakay ko sa ambulansya, ihahatid ako dito. Ay siyempre, wala mga income dito, trabaho. Nabalik na uli ako doon. Itong pangatlo, bumalik uli ako, pero hindi na doon sa subdivision, malayo na. Doon sa tinitira na ako umuwi. Sabi ko, kukunin ko na lang yung pera doon at ako'y babalik na dito. Hindi na ako pupunta doon sa Emerald. Paglilinaw ni Tatay Warling, walang katotohanan ang mga ibinibintang sa kanya ng mga opisyal ng subdivision. Eh, mga ganyan tao, iniiwasan ko yan. Eto nga naiwas na nga ako, napapagbintangan pa ako Nagnakaw daw ako. O, bintang. Nanghipo ako na babae. Saan ako manghihipo? Malabo na nga ang mata ko. Nag-aalala man sa kanilang seguridad, dumepensa pa rin ang dalawang residente ng Emerald Home Subdivision. Matagal na nilang kilala si Tatay Warling. Ayon sa kanila, mabait at walang atraso sa sinuman sa kanilang lugar ang matanda. Sa kakilala ko sa kanya bilang tao, isa siyang taong masipag at napakabait. Siya yung yung tipo ng tao na hindi pagmumula ng gulo. Si tatay, siya yung nauutos-utusan doon sa subdivision. Pwedeng anything na kahit ano ipagawa sa kanya na basta kaya naman niya, gagawin niya. Malabo rin daw na ang matanda ang pasimuno sa mga nasabing nakawan sa lugar. Ang masasabi ko doon, hindi totoo yun. Kasi kung maraming complaint sa kanya, di sana nag-complain na sila sa barangay. Pero sa barangay at saka sa pulis, clear ang record ng matanda. Pagtatanggol pa nila, sa tagal na nilang pagkakakilala kay Tatay Warling, wala silang nabalitaang kinasangkutan nitong gulo. 5 years. 5 years na ko siyang nakikita doon at nakakilala. Sa 5 years naman na yon, wala namang akong nabalitaan na ginawa niyang problema doon sa subdivision. Tinuturo nila pero wala namang kasing preba na siya nga. Kasi kung siya, sana noon pa na patunayan na. Maging ang kapitan ng Barangay Tambo na nakakasakop sa Emerald Home Subdivision, inaming walang nakarating na reklamo sa kanya labang kay Tatay Warling. Yun nga lang, pinagbibintangan nila na baka siya nagtuturo. Wala naman complaint talaga. Walang nag-file. Naloko na. Kung walang atraso si Tatay Warling, ano kayang pumasok sa kokote ng barumbadong dating sundalong ito? Magbabalik pa ang kapatid mo. Mahigit 3 linggo na ang nakalilipas, pero iniinda pa rin ni Tatay Warling ang kirot sa kanyang dibdib. Ayon sa asawa ni Tatay Warling na si Nanay Paela, kapansin-pansin na tila may kakaiba kay tatay nang ito'y umuwi sa kanilang bahay. Pinaglihim niya yun sa amin. Hindi niya sinasabi. Nagtaka naman kami, biglang ang hina niya nung umuwi siya rito. Biglang mahina. Yung pala may problema niya, hindi sinasabi. Habang ang anak naman nilang si Evelyn, na nauna nang nakakita ng video, matinding sakit ang naramdaman sa sinapit ng kanyang ama. May nag-chat po sa akin na nasabi na meron daw silang ipapasang video. Tapos nung na-open ko po yung video, nakita ko yung tatay ko kinugulpe. Hindi ko na maramdaman yung una kong para kung mamamatay na hindi ko maintindihan. Tila parusa pa rin ang pag-aalalang baka balikan sila ng sospek dahil hindi pa ito nakakulong. Hindi kami mapagkatulog sa gabi. Dahil ang iniisip namin, hindi pa kasi siya nahuhuli, baka mabalikan kami. Hindi kami makatulog ng maayos. Pagtatahol ng aso, iniisip namin baka nandiyan na. Dagdag pa ni Evelyn, tila planado talaga ang ginawang panggugulpi sa kanyang ama. Dahil ang pinangyarihan ng insidente, malayo na sa Emerald Home Subdivision at hindi na sakop ng Homeowners Association.
Maliban pa rito, ang itinuturong nag-video kay Ronald, mismong Vice President daw ng subdivision na si Nenet Nabos. Sa ibang lugar na yon, na doon na parang pinalano ho talaga yung nangyari eh. Habang naglalakad, binibidyo talaga. Habang sinusuntok na, binibidyo pa talaga. Walang awa po talaga. Para silang mga walang magulang kung gumalaw, Talagang nakakasuklam eh. Ang sigaw ng pamilya, hustisya. Ang hinihingi lang po namin talaga, katarungan. Kung maaari ngayon pa lamang po ay makulong na siya. Dahil hindi na yan nakakapaghanap buhay. Mahirap din lang kami. Areglo, ayaw. Sabi ko, hindi po, magdidemanda po ako. Nasabi, ano ang gusto niyo? Pagagamot ko. Tapos ang gusto pa ng side ng Ronald na, tapusin na natin to ngayon. Hindi. Ayaw ko. Sabi ko, ilalaban ko ang karapatan ng tatay ko. Nakapagsampa na rin ang kaso ang pamilya sa PNP Lipa, Batangas labang kay Makalintal. Ang base po sa naging pahayag ng biktima po natin at ng mga ilang testigo, sinampahan po namin siya ng kasong attempted murder sa City Provincial Office ng lungsod ng Lipa. Well, kung sakali po na mapatunayan na siya ay nagkasala doon po sa kanyang ginawang kasalanan, maaari po siyang makulong o mabilanggo base sa magiging pasya ng mataas na hukuman. Kaya naman, hindi na rin kami nagsayang pa ng panahon. Ora mismo, sinamahan namin si Tatay Warling at ang kanyang asawa at anak sa Fire and Explosives Office sa Kamkrame upang dito maghain ng reklamo ukol sa ginawang pamamaril ng suspect. Ay magsusubmit lamang po ng documentations or supporting documents para doon sa revocation proceedings na mangyayari. Kung nakasubmit na po yung biktima or mayroong official report galing sa ating kapulisan, ay magkukonbin po ang ating FEO License Revocation and Restoration Board para i-deliberate po yung kaso ng ating biktima. Agarang din ang naging tugon ng FEO at sinigurong hindi na muli makakapang-abuso ng kapangyarihan si Makalintal. Itong biktima ay magsusubmit lamang po ng documentations or supporting documents para doon sa revocation proceedings na mangyayari. Siniguro naman ng FEO na hindi na muling mabigyan ng lisensya ng baril si Makalintal para di na ito makapang-abuso. Na-revoke na po yung kanyang license to own and possess firearm. So wala na siyang authority to own and possess at presto, hindi na rin po siya makakabili or maka-acquire ng additional na firearms o kahit ano pang baril. Nakipag-ugnayan din kami sa suspect upang hingin ang kanyang panig. Ngunit tumanggi na itong magpaunlak ng panayam. At dahil hirap pa rin sa pagkilo si Tatay Warling dahil sa nangyaring pambubugbog at pagpapaputok ng baril sa kanya, minabuti naming ipakonsulta siyang muli sa mga espesyalista. Sa tulong ng Calamba Medical Center, samut-saring test ang isinagawa para masigurong ligtas mula sa posibleng panganib si Tatay Warling. Mula sa pagkuha ng dugo, pag-x-ray, ECG at hearing test, libreng isinagawa lahat ito ng CMC. Bukod pa rito ay nagbigay kaalaman din si Dr. Malabanan patungkol sa chest injuries. May dalawang klase ng chest injury. Ang una, yung penetrating o yung tumatagos sa dibdib, no? Ikalawa, yung non-penetrating o hindi tumatagos sa dibdib. At tumatagos sa dibdib, ang example nito, yung mga nasaksak o natusok, no? Ang mga non-penetrating naman o hindi tumatagos sa dibdib, yung mga nasuntok o kaya yung mga naaksidente. Sa pasyente natin kanina, no, napansin natin na wala naman mga damages na ganito, kaya swerte po tayo at wala pong ganun nangyari sa kanya. Upang bigyan ng kaunting kasiyahan si Tatay Warling at ang kanyang pamilya, sinagot na namin ang pang-isang buwang groceries nila. Nag-abot din kami ng kaunting pinansyal na tulong bilang panimula ng maliit na pagkakitaan. Sir Rafi, maraming salamat sa mga biyayang pinagkaloob sa amin. Sa bilis ng pag-ikot ng mundo, huwag nating kalilimutang tayo man ay tatanda rin.
At habang tayo ay malalakas at may kakayanan pa, piliin nating maging mabuti sa kapwa, bata man o matanda. Halos araw-araw may naitatalang aksidente sa daan. At ang isa sa mga hindi katanggap-tanggap, marami rito ang biktima ng hit and run. Sa Pasig City, isang lolong bumaba ng jeep ang biktima. Sa Las Piñas naman, isang siklista ang nasapul ng van. Sa kuha ng dashcam na ito nung Martes sa Vargas Bridge, papuntang C5 sa Pasig. Mabigat ang trapiko at isang lalaking senior citizen ang bumaba sa jeep. Dahan-dahan siyang tumawid nang biglang... Sa dami ng balita tungkol sa banggaan sa kalsada, malaking responsibilidad ang maging isang lisensyadong driver. Pero minsan, kahit may lisensya, hindi garantisadong mabuti ang ugali ng nagmamaneho. Alamin ang kwento ng kahabag-habag na senior citizen na biktima ng hit and run sa Pasig. Ma'am, papasok ako sa trabaho, ma'am, bilang gardener doon sa subdivision. Ngayon, sa sobra traffic, pagdating din sa Vargas Bridge, halos hindi na mausad ang sasakyan eh. Tinitingnan ko relos ko 27 niya. Kung patuloy pa ako, maliliit na ako eh. Nangyaring banggaan sa Vargas Bridge sa Barangay Bagong Ilog, Pasig City. Nagdesisyon si Tatay Rogelio na wag nang pumasok nung araw na yon, kaya bumaba na lang siya ng jeep. Nagtangka siyang tumawid ng kalsada. At dahil sa kanan niya inaasahang manggagaling ang mga sasakyan, bigla namang may sumulpot na isang pasaway na taxi sa kaliwa nito. Mapapansing nag-counterflow ang taxi habang humaharurot ng takbo. Sumalpok ang sasakyan kay Tatay Rogelio hanggang sa pumaibabaw na ang kaawawang matanda. Kitang-kita rin na matulin ang patakbo ng taxi driver base sa CCTV. Dumating sa bahay. Gulat niya ako sa kanya eh. Sabi ko, ba't ang aga mo umuwi? Sa kanya. Sabi sa akin, kamuntik na daw siya mamatay. Nasagasaan daw po siya. Kaya, ang oras na yung sabi ko, pag nangyari sa'yo para na nasagasaan ka, wala kaming kaalam-alam. Malaking naging epekto nito kay Tatay Rogelio. Bukod sa iniinda nitong sakit sa katawan, pati ang kanyang nag-iisang pinagkukunan ng kabuhayan ay nawala. Sino nga ba ang driver ng taxi na nakasagasa kay Tatay? Sa barangay Kalumpang sa Marikina, isinuko ng may-ari ng taxi na si Ariel Sison ang kanyang driver na nakabangga kay Tatay Rogelio. Siya ay si Jeremy Riquiron Tacmon, 39 years old. Sinamahan namin silang magharap-harap sa barangay para magkaaregluhan bago pa nito mapunta sa demandahan. Kailangang mabayaran si Tatay Rogelio ng danyos na katumbas ng ginastos nito sa ospital at gamot at mga araw-araw na hindi ito nakapasok. Ang driver, tumawad pa. Ang dapat sanang 30,000 pesos, ibinaba na lang ng kaawawang lolo sa 15,000 para lang magkasundo na. Di pa natapos at umilit pa si Jeremy para gawing 2 gives. Aba, daig pa ang pakikipagtawaran ng isda sa palengke. Hindi ko alam, Tatay, kung saan pa ako magtungutang ng pera. Kalahatin muna, Tay. Okay lang kayo, Tay? Sige. Para wala na ano. Kuya, ano? Kasi bakit bumabong na sa kaya eh? Sila na nasunod yun. Teka muna, siya na nga ang nakadisgrasya. Siya pa ang demanding? Nagkasundo sila sa danyos at sa 2 gives kada sahod. Naibigay na ang unang 7,500 pesos sa araw ng harapan. At nito lang October 16, pinagbigay alam sa atin na tumawad pa ng 2,000 ang ibibigay ng driver sa pangalawang bayad. First, medyo inis yung alibay ni Jeremy. Kasi parang hindi makatao yung sinasabi niya. Pero sa later on naman, napaliwanagan natin siya ng maayos at nasa kanya yung obligasyon niya bilang isang driver at siya bilang isang naka-aksidente, naunawaan naman niya. Para makasiguro na nasa maayos na kondisyon
at mabigyan ng tulong medikal, sinamahan na rin natin si Tatay Rogelio na magpatingin sa doktor. Isang neurologist sa De Los Santos Medical Hospital ang tumingin kay tatay at nagbasa ng kanyang MRI. At dahil matagal na rin hindi nagpapacheck up ang asawa niyang si Nanay Maura, pinatingnan na rin natin siya kay Doc. Napag-alaman na may nararamdaman na pala siyang hindi pa nabibigyan ng solusyong medikal. Pinayuhan siya ni Dr. Jacqueline B. na magpasuri sa espesyalista dahil posible may high blood pressure siya. Anong pwedeng gawin kung makakamit kayo ng aksidente? Makaka-encounter kayo ng aksidente? Unang-una, kung ang tama ay sa ulo o walang malay yung tao, dapat hindi siya gagalawin. And then document what happened. Kasi importante yung para sa police report. Ako po si Michael Jude de la Cruz, 23 years old. Nung araw po na yun, around 7:15 a.m., nung papasok po ako ng trabaho. Nasa tamang bike lane naman po ako, wala naman po akong nakainisan or nakagitgitan sa daan. May van po na bumangga sa akin. Tapos yung van po na yun, pinagsisigawan siya ng tao na dapat tumigil na kasi nakabangga ka nung nakabike. Pero yung ginawa niya po is dumiretso pa po siya. Sinubukan pa raw si Jude sa isang rider na pigilan ng utility van, ngunit tinangka niya ring banggain ito, kaya hindi niya na ito napigilan. Nagpatulong na rin si Jude sa kanyang amo. At kinagabihan ay sumuko na rin ang driver ng van na bumangga sa kanya. Nakita niya raw kasi ang insidenteng kinasasangkutan sa balita. Kaya nakiusap pa raw ang driver ng van na wala sanang media sa araw ng kanilang aregluhan. Pagbabatayan natin ang CCTV camera, talagang madadali itong driver dahil sinakop niya po yung bike lane area. Meron ang ating lungsod ng Las Piñas ay nagtalaga ng bike lane para sa ating mga siklista na ito hindi dapat sinasakop ng mga motorista. Sa paghagip sa kanya doon at siya'y na-aksidente at ang mahigit po dito yung kanyang pag-hit and run. Tinakbuhan niya po yung biktima. Dapat talaga the way we treat yung bike lane, isama mo na yung mga pedestrian lane, dapat talagang sagrado yung pagturing natin sa kanila. Hindi uniform yung standard natin sa bike lane. Merong mga bike lane na maluwag, makinis, pero marami ring bike lane na asikip, baku-bako. So yung mga ibang cyclists, they'd rather use the middle of the road. Dahil mas ma-aksidente sila kung gumilid sila dun sa bike lane. Kahit na may kapansanan, ay patuloy na sumasabak si Jude sa hamon ng buhay. Kasalukuyan siyang naninirahan sa bahay ng kanyang kuya, kasamang asawa at anak nito. Mula dito ay nagbabike siya papunta sa kanyang trabaho. Uli lang lubos na si Jude. Namatay ang kanyang ina nung bata pa lamang siya. Ang ama naman niya ay nagkaroon na ng sariling pamilya. Kasalukuyang hirap si Jude sa paglalakad. Mas maliit kasi ang kanyang isang paa. May isa pong time na wala na po akong makain talaga sa school. So yung ginawa ko po talaga, naglakas loob ako na lumapit na po talaga sa kaibigan. Tapos most of the times nung elementary ako, tinutokso ako. Siyempre po mahina po yung loob ko nun. Kumaga uwi ako iyakin, ganito mama, ba't ganito ganyan? Tinutokso nila ako, ba't iwad ako sa kanila, ba't ganito ako maglakad? Tapos as I grow up po, napag-aaralan po yun na ganun nga po yung nangyari. Tapos in-explain ko kay mama na napag-aralan ko, ay napag-aralan ko, ganito po yung nangyari sa akin talaga. Pero nung time na po na, ayun nga po, parang malapit na po siyang, kumbaga mawala ng hininga. Tinawag niyo po kaming magkakapatid na paisa-isa sa kwarto, tapos may mga binilin po sa amin. Tapos doon ko na lang po nalaman yung totoong kwento na ganun po yung nangyari sa akin. Inuman niya po ako ng gamot nun. Buhay man po siya, gusto ko lang po sabihin sa kanya na proud po ako na siya yung naging nanay ko at mahal na mahal ko po siya despite nung ganun man po yung nalaman ko na ginawa niya sa akin. Hindi ko po ikakahiya sa kanya na or ikakahiya sa sarili ko na siya yung naging nanay ko kasi kahit na gusto niya akong ipalaglag, gumawa pa rin siya ng paraan, mabuhay lang ako ng maayos hanggang sa makakaya niya. Bilang isang PWD po, actually nakakapag-bike naman po ako talaga dati pa lang. Nung una po, hirap na hirap po ako gawa nung sa disability ko po. Pero nung nagporsige po talaga ako, sabi ko,
Wala naman palang mahirap pag dinadaan mo sa tiyaga as long as willing ka talagang matuto sa bagay na yan. At dahil naging ehemplo ng katatagan si Tatay Rogelio at Jude, minarapat nating magbigay ng kaunting tulong pinansyal para panggastos sa gamot o mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Sa tulong na rin ng kumpanyang MWell, nabigyan natin ng libreng check-up at MRI scan procedure si Tatay Rogelio upang suriin kung ano ang sanhi ng pagsakit ng kanyang batok mula sa insidente. Dito sa MWell, ang aming misyon ay gawing affordable at available ang healthcare sa kahit sinong Pilipino, kahit saan, kahit anong oras, at kahit anong rason ng pangangailangan. Marami din kaming iba't ibang mga gadgets na magagamit po ninyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Ang kalusugan ang inyong puhunan. Kaya dito sa MWell, kompletong alaga ang inyong maaasahan. Maraming salamat po kay Sir Rapi Tulfo na siya pong ginamit ng Diyos para matugnan pong aming mga problema. Salamat po sa MWell na siya po ang sponsor ng RMI, RMI. Kaya salamat po sa inyong lahat. Sir Rapi Tulfo, sa mga staff niya na tumulong sa amin at nag-provide ng pinansyal na ito para matugnan po aming mga pangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa De Los Santos Medical Hospital na tumulong po sa amin. Naway maging inspirasyon sa inyo ang kwento ni na Lolo Rogelio at ang binatang si Jude na handang harapin anuman ang hamon ng buhay. Wala yan sa edad o pisikal na kaanyuhan, kundi sa kagustuhang magpursigi. Isa rin itong paalaala sa ating mga nakaupo sa itaas. Sana ay mas bigyang pansin ang mga pangangailangan ng ating mga senior citizen at persons with disability sa kalsada. Isa na marahil ang batas trapiko sa mga bagay na patuloy na itinuturo sa atin mula bata hanggang sa pagtanda. Lahat kasi tayo may pananagutan sa kaligtasan sa daan ng inuman. Pangamat, walang perpektong motorista, pasahero man o simpleng pedestrian. Ang mahalaga, sa bawat pagkakamaling magawa, matuto sana tayo umako ng responsibilidad at maging masunurin at mabuting mamamayan. Hanggang sa muli, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.